Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang kwento ay magpapatuloy sa isang kumikinang na bagay na tila ba isang sinulid. Sa malasinulid na iyon, doon nagmumula ang mana at lumilikha ng daluyan patungo sa sangay ng ugat. Nakatunghay si Davy sa kanyang mga batang kamay. Iwinika ni Daphne kung naiintindihan ba niya ang tungkol sa mana na dumadaloy sa kanya. Dagdag pa ni Daphne na ang huling parte na dadaluyan ng mana ay ang kanyang utak at maseselang ugat sa kanyang katawan. Ipinaliwanag pa nito, kung ayaw niya raw mabulag, dapat ay hindi kakalimutan ni Davy ang itinuro nito sa kanya upang hindi magkaroon ng problema. Panatag naman si Daphne na susundin lahat ni Davy ang mga leksyong itinuro nito. Kasama ni Davy sa lugar na iyon si Daphne, ang drunk priestess na tila ba kayang hatiin sa gitna ang dagat gamit ang mababagsik nitong pananalita. Naroroon ang necromancer na si Rose, na mas priestess pa kaysa sa mismong priestess na si Daphne dahil sa mayuming personalidad nito. Ang presensya ng Grand Mage ay naroroon din dahil sa pambihirang tungkod nito, pati na ang goddess Sister Hippocrea, na mas kilala sa bansag na Sister Haya. At sinambit nito na hanggang kabilang siya sa eksperimentong nangyayari doon, gagawin nito ang lahat upang matapos o makumpleto ang inatas dito. Habang kaharap ni Davy ang naggagandahang mga babaeng ito, alam niya sa sariling ito ang mga makatutulong sa paglago ng kaalaman at abilidad niya. Pinaalala ni Sister Haya na dapat ay pagkatiwalaan niya ang mga ito sa eksperimentong iyon. Pakiramdam tuloy ni Davy ay tila ba nasa loob siya ng isang panaginip kaharap ito, o isang flashback na inuusig siya. Marahang inabot ni Davy ang kamay ni Sister Haya, at nang maalala niya, iyon ang eksperimentong ayaw na niyang muling mapagdaanan, kailanman. Sa kasalukuyan, maganda ang panahon. Mataas ang sikat ng araw at maaliwalas ang kalangitan sa kabuuan ng palasyo. Sinundan ni Amy ang mga putol na sanga sa lupa. Hinahanap niya ang prinsipeng malamang ay maaga na namang umalis sa silid nito upang maglibot. Natagpuan ni Amy si Davy sa masukal na hardin ng palasyo. Nang magkita sila roon ay agad na binati ng tagapagsilbi si Davy. Idinawit na rin ito ang ganda ng panahon noong umagang iyon. Habang nag-iinat si Davy, itinugon naman niya kay Amy na kahit papaano ay nalinis na niya ang ibang bahagi ng hardin na nagmukha ng kagubatan. Hinayaan na ni Davy si Amy at pinaalis na ito. Pinaalalahanan niya muna ito na kung sakaling may maghanap sa kanya, nasa hardin lang siya ng palasyo. Sinabihan niya rin ang tagapagsilbi na huwag gaanong magpagod kung wala namang gaanong gagawin sa palasyo. Habang pinagmamasdan ni Davy si Amy, mukhang kahit papaano ay nakakasabay ito sa takbo ng palasyo kasama siya. Gusto ni Davy na mapag-isa at damhin ang kapayapaan noong umagang iyon kaya muli na siyang bumalik sa gitnang bahagi ng hardin. Naupo si Davy sa damuhan, sa parte kung saan niya maisasagawa ang pinaplano niyang bagay para sa sarili. Huminga siya ng malalim, napaikit ang mga mata at nag-focus. Ilang segundo lang ay naglikha ng banayad na hangin ang meditation na isinagawa niya sa sarili. May asul na tila barrier ang namumuo sa paligid niya. Mukhang mabilis niyang napaganya ang estadong iyon. Iyon ay ang operation field. Maya-maya ay may kung anong dilaw na bagay ang bumababa sa ere patungo kay Davy. Pumaikot ito ng pumaikot sa kanya habang nakapikit siya at dinadama ang enerhiya nito. Pinakikiramdaman ni Davy ang hanging pumapasok sa baga niya at pinagyayaman ang katawan niyang maabsorb ito ng lubusan. Iyon ang mana mula sa kalikasan habang inilalabas niya ang kakaibang hanging hindi niya kailangan. Ang bagay na isinasagawa niya ay tinatawag na mana breathing, iyon ay isang teknik ng Diyos ng mga magician, si Odin. Limitado lang ang mana na maaaring mareserba sa katawan, kailangan itong ensayuhin ng isang tao para sa araw-araw. Gayunpaman, ang ginawang pamamaraan ni Davy para sa isang normal na tao ay inaabot ng isang buwan o higit pa, samantalang siya ay nagagawa niya ng ilang araw lang.
Milagro iyon kung maituturing ng iba, subalit sa teknik na nalalaman niya, tila ba madali na lang para sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Ang hinuha ni Davy, kung ang isang bansa ay matututunan ang pamamaraang iyon, tiyak na magkakaroon ng malaking revolusyon. Pero walang plano si Davy na ibunyag iyon. Kahit pa malaman nila, mukhang hindi pa rin yun ganoong magiging madali. Lumakas ang ihip ng hangin sa paligid ni Davy. Umaalon ang berdeng mga damo at nagliliparan ang mga dahon mula sa puno. Sa kalagitnaan ng kanyang mana breathing, mayroong misteryosong tao na nakamasid sa kanya mula sa tuktok ng puno. Naidilat ni Davy ang kanyang mga mata at tiningnan ito nang maramdaman niya ang presensya nito. Sa isang kisap mata, bigla itong nawala. Inaasahan na ni Davy ang ganoon simula nang magising at maibalik niya ang kanyang presensya sa palasyo. Hindi rin nawawala ang paghihinala niyang sangkot si Linus Berriet na umupa ng taong susubaybay sa kanya. Sa ngayon, hahayaan niya na lang muna ito. Dinaanan ni Davy ang gitna ng pulumpong ng mga halaman. Iniisip niya na mas makatutulong sa kanya kung pag-iisipan siyang tanga at mahinang prinsipe. Ipinakalat ni Davy ang mana distortion field kanina upang makapagsanay siya ng payapa. Gayunpaman, kapiraso sa mana na ito ay nabawasan ng gamitin niya iyon. At yun na rin ang tamang pagkakataon upang isagawa iyon. Ang hindi pangkaraniwang mana circle. Habang naglalakad siya patungo sa gazebo ng hardin, napakapit siya sa haligi nito. Napagtanto niya bigla na ang mga priest o pari ay hindi kayang gumamit ng mahika na kabaligtaran naman ng mga salamangkerong hindi kaya ang abilidad na holy power. At ang necromancy naman ay hindi maaaring magawa ang anuman sa dalawa. May parte kay Davy na ikinatutuwa niya, dahil sa tulong ng mga nilalang na ito, sa tatlong mga nabanggit, kaya niyang pamahalaan ang lahat ng ito. At ipinagpapasalamat yun ni Davy dahil sa dalawang hibang na babaeng nasa templo na nakasama niya. Kabilang ang dalawang natatanging mananaliksik na umagapay sa kanya. Natutap bigla ni Davy ang kanyang bibig. Nang maalala niya, ang uri ng isang pangkaraniwang salamangkero ay gumuguhit ng bilog sa puso nito bilang panata upang malayang makagamit ng mana. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang yun ay hindi kayang ma-handle ng isang salamangkero kung magbabanggaan ang pagitan ng necromancy at holy power. Sa kaso ni Davy, kung gagawin niya yon, malamang mawawasak ang puso niya. At ang bilog na ipapanata niya sa sarili ay para lamang sa isang tulad niya. Ang uri ng bilog na iyon ay tinatawag na artery circle. Doon, gagamitin at pagtutugmain ni Davy ang malalaking ugat sa buo niyang katawan, saka siya lilikha ng hindi maintindihang bilog pagkatapos ay ibubuhos niya ang lahat ng kanyang mana rito. Habang inaalay ni Davy ang buo niyang katawan kabilang ang kanyang puso, ang lilikhain niyang bilog ay paghihigpitan ang banggaan sa pagitan ng necromancy at holy power, kung saan makapagbibigay ito ng napakagandang resulta sa kanyang pangangatawan. Gayunpaman, ang paraang iyon ay isang body modification. At isang pagkakamali lang, kamatayan ang maaaring maging kapalit. Kaya simula noon ay hindi na tinangkang subukang muli iyon ni Davy. Ayaw na niyang gawin ulit iyon. Dahil noon, mutikan pa siyang hindi magtagumpay kahit pakatulong at kaagapay niya ang 4 na dalubhasang mga babae sa eksperimento. Ang asul na bilog ay nasa mga palad na niya. Iyon na ang simula. Kung mag-isa niya yung gagawin noong mga sandaling iyon, magtatagumpay kaya si Davy sa plano niya. Ilang saglit lang ay may 2 kamay ang lumahad sa harapan niya. Namilog ang mga mata ni Davy dahil sumulpot si Sister Haya mula sa tila malakaluluwang anyo nito. Nasa likuran nito ang 2 pang babae na sina Daphne at Rhoeas na nakangiting nakatingin sa kanya. Dahil doon, lumakas ang loob ni Davy. Ang mabigo ay hindi na masama kumpara sa ilang daang taon niyang pananatili sa templo kasama ang mga ito. Nagtangis ang mga ipin niya. Susubok siya. Susubukan niyang muli. Lumakas ang hangin sa paligid. Sa pagitan ng mga palad niya,
may pulang bilog doon na nagsimulang sibulan ng liwanag. Una niyang inalay ang kanyang dugo para doon. Ang naghahalong dilaw at kahel na pentagram ay sumidhi. Lumaki ng lumaki at tumaas ng tumaas na lampas sa mga puno. Iyon ang naging produkto ng muling pagsubok ni Davy. Sa kabilang bahagi ng palasyo, naglalakad ang tagapagsilbing si Amy at hinahanap na niya ang prinsipe dahil halos lampas na ang oras ng hapunan. Late na si Davy kung tutuusin. Madalas siyang huli, ngunit hindi nagmimintis pagdating sa pagkain. Sa pag-aalala para sa prinsipe, hindi na naiwasan ni Amy ang mag-overthink. Ayon dito, ayaw ni Davy ang abalahin siya kung hindi naman ito kakailanganin sa palasyo. Ngunit paano naman kung may nangyari sa prinsipe at wala itong mahinga ng tulong? Nababalisa na ito. Sa huli ay napalingon si Amy nang marinig ang malagang na boses ng prinsipe. Naglalakad siya patungo sa tagapagsilbi at sinabing nagbabalik na siya rito. Itinanong ni Davy kay Amy kung naghintay ba raw ito sa kanya kahit na sinabihan naman na siya nito na huwag na siyang mag-abala para sa kanya. Bakas sa mukha ni Davy ang hingal at pagod habang papalapit siya kay Amy. Nang makalapit ay niyakap niya ang tagapagsilbi saka itinoon niya ang bigat dito. Nagulantang si Amy sa ginawa ng prinsipe. Humingi si Davy ng pasensya rito at sinabing nalampasan na niya ang kanyang limitasyon noong hapong iyon. Sa sandaliling iyon ay dumausdos si Davy sa bisig ni Amy at nahiga sa lambot ng uniforme nito. Doon din ay payapa na itong nakatulog. Nang damilat si Davy, ang ara niya sa kisame ng kanyang silid ang bumungad sa kanya. Hindi pa gaanong dilat ang kanyang mga mata at tila ba nakaramdam siya ng bagabag ng walang dahilan. Nang magising ang diwa ni Davy sa mahabang pahinga, naramdaman niya ang isang kamay na nakapatong sa kamay niya. Nasa gilid niya ang tagapagsilbing si Amy, na nagawa na ring makatulog sa tabi niya. Naupo si Davy at pinagmasdan si Amy na nasa himbing ng pagkakatulog. Naalala niya ang nangyari kahapon, nawalan na siya ng malay sa tabi nito dahil sa sobrang pagod. Baka ay ito pa ang nagbuhat sa kanya pabalik sa kanyang silid. Ang bagay na nag-aalangan siyang gawin kahapon ay ang artery circle, at nasurpresa siyang perpekto niya itong nakumpleto. Tatlo ang uri noon na dumadaloy na sa sistema ni Davy. Mga kulay na dilaw-pula at asul, at sa ibabaw noon ay may kakaibang tinataglay upang magpakita ng magandang epekto. Pumasok ang hangin sa bintana ng silid, marahan ang liwanag na nagmumula roon habang ang mga kulay gintong balahibo ay nagkalat sa ere. Iyon ang dahilan ng paggising ni Amy. Pinagmamasdan ni Davy ang naturang liwanag. Alam niya sa sariling sa kanya nang gagaling ang bagay na iyon. Nabanggit niya ang katagang walang limitasyon, sa kadahilanang nakakalikha siya ng simpleng spell sa pamamagitan lang ng paggalaw ng kanyang daliri, kabilang ang salamangkang restore. Nang mapansin ni Davy na gising na si Amy ay agad niya itong binati ng magandang umaga. 5 buwan ang nakalipas, maririnig ang boses ni Amy na tinatawag ang prinsipe. Nasa labas sila ng palasyo at masayang iwinika ni Amy ang samat-saring halaman at bungang kahoy na nasa hawak niyang supot. Ayon kay Davy, hindi naman na kailangang mag-imbak pa ni Amy marahil ay sapat pa naman ang pagkain nila para sa mga araw na darating. Palagay ang loob at ipinagpapasalamat ni Davy ang katapatan at sakripisyo ni Amy para sa kanya sa mga nagdaang buwan. Eksaktong 3 buwan buhat ngayon, nang makumpleto ng tuluyan ang artery circle ay mas napadali ang pamumuhay niya kasama ang tagapagsilbi. Mayroon ding kahit papaano na mabubuting loob na nag-iiwan ng karne at mga gulay sa palasyo. Noong una, akala ni Davy ay plano lang ni Linus Berriet ang paglisa nito sa palasyo. Sa nakalipas na buwan, walang gaanong aberya siyang nakasalamuha. Pakiramdam tuloy niya ay mayroon taong tumutulong sa kanya. Iniisip niya kung sino ba ang nagmamagandang loob na ito. Kung hindi nagkakamali si Davy, mayroon siyang narinig sa palasyo kahapon. Sa tulong ng pinakawalan niyang mana sa buong palasyo,
mas napadali ang pagbabantay niya sa kabuuan ng palasyo. Kung may kainahinalang presensya, agad niyang mararamdaman ito. Sa mga sandaling iyon, tila ba may nadama ang mana ni Davy na isang bagay. Mga yapak ng mga sapatos sa matigas na sahig, ramdam na ramdam niya iyon. Papalapit iyon ng papalapit. Dahil doon, humigpit ang kapit ni Davy sa kanyang tungkod. Walang kaalam-alam si Amy sa presensyang nararamdaman ng prinsipe. Sinabi nito na sa mga halamang nakuha nito, mas marami silang pagkaing maiimbak. Nagsimula ng maglakad si Davy. Sinabihan niya si Amy na bitbitin na ang lahat upang makabalik na agad sila sa loob ng palasyo. Nagtaka si Amy sa ikinikilos ng prinsipe. Upang mas maliwanagan, binanggit ni Davy dito na may mga panauhing darating. Tumaas ang gilid ng labi ni Davy. Umusbong ang pananabik sa kanya, sino kaya ang mga taong ito? Sa pagbubukas ng tarangkahan ng palasyo, dumating ang 3 tao na taas ang mga noo sa pagpasok ng mga ito. Base sa pananamit ng mga ito, malamang ay ito ang mga impormanteng ipinadala ni Linus Berriet upang suriin ang kasalukuyang lagay ng prinsipe. Dumiretso agad ang mga ito sa silid ni Davy. Ang kamay ng prinsipe ang unang sinuri ng impormante. Sa lahat ng bagay, kutob na ni Davy kung bakit nagpunta ang mga taong ito, kaya nais niya ring makipaglaro sa mga ito. Ang una niyang gagawin, ang magpanggap. Ito ay si Priest Boris. May iba sa mukha ng impormanteng ito. Diretso ang titig at matigas ang ekspresyon nito habang hawak-hawak ang braso niya. Naitanong ni Davy kay Priest Boris kung magiging maayos na ba ang lagay niya. Sinagot lang siya nito na hindi pa nito maisasagawa sa kanya ang holy power dahil sa tagal niyang nakahiga lang. Iwinika pa nito na dapat ay nagpapasalamat pa si Davy sa estado at sitwasyon ng katawan niya ngayon. Nagpanggap lang si Davy na natutuwa siya sa sinabi ng nagkukubling impormante, ngunit sa loob-loob, minumura na niya ito dahil sa pagsisinungaling at wala yata talaga itong planong tulungan siya. Nanghihinayang si Davy para sa isang taong tulad ni Priest Boris, na wala namang halos na ginawa o gamitin man lang ang abilidad nito upang manggamot. Isang malaking kabiguan at kahihiyan yon bilang sugo ng mga pari ng nasyon. Nawawala nito ng kredibilidad dahil lang sa mayroon nitong sinusunod na utos mula sa ibang tao kapalit ng posisyon o gantimpala. Pinagmasdan at nangiti na lang si Davy sa harap ni Priest Boris habang sinasabi sa isip na kaya naman talaga ng taong iyon na gamutin siya, ayaw lang talaga nitong isagawa iyon. Nang uuyam na sumulyap si Davy rito. Binanggit niya rito ang pilak na baril na ipinagkaloob ng Priya, at isa iyong kagamitang mayroon sila kung saan mas magagawa ng isang pari ang manggamot kahit pa ang pinakamalubhang sakit. Buong akala ng prinsipe ay matutulungan siya ni Priest Boris, ngunit tila ba malabo iyon, nang hihinayang siya. Sa kabila noon, gamutin man siya nito o hindi, ayos lang dahil nasa dulong bahagi na rin naman siya ng kanyang recovery. Hindi nagpatinag si Priest Boris, sinabi niya. Agad siyang sinagot nito na nasasabi niya lang ang tungkol doon dahil hindi niya ganoong naiintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ay walang galang na umismed ito sa kanya. Nagpatuloy lang si Priest Boris na paliwanagan si Davy. Ayon dito na ang paggamit ng holy power at kaalaman nito sa spell na iyon ay bagay lamang na ang mga paring katulad nito ang tangi lang na nakakalikha. Dapat daw ay hindi sa pansariling kapakanan lang ang iniisip niya. Nabanggit pa nito na totoo nga, pareho lang sila ng ikalawang prinsipeng si Carlos. Isang malakas na sigaw ang ipinarinig ni Amy sa buong silid. Pinaalala nito na kausap niya ang prinsipe ng Ron, dahil nawawala na ang paggalang ng paring ito. Walang pakialam si Priest Boris sa opinyon ni Amy, para dito, isa lang itong mababang uri ng tagapagsilbi ng palasyo at hindi dapat ito sinisigawan ng ganoon. Isang malutong na sampal ang natamo ni Amy mula sa malapad na palad ni Priest Boris. Hindi ito nagpunta sa palasyo upang turuan o pagsabihan lang ng isang tagapagsilbi. Dahil sa kahihiyan, naupo si Amy sa isang sulok.
Dahil din sa nangyari, idinagdag pa ni Priest Boris na hindi dapat niya hinahayaan ang isang mababang uri ng tagapagsilbi ang sabihin ang gusto nitong sabihin. Bagkus ay magiging problema rin niya ito pag lumaon. Tumalikod si Priest Boris kay Davy at pinagmasdan si Amy na nakayuko habang mapula ang pisngi. Nilapitan nito si Amy at pinilit na hawakan ang mukha upang makita nito ang kabuuan ng itsura ng tagapagsilbi. Sa parehong sandali, lumitaw ang dila ni Priest Boris at tila ba nagka-interes pa sa mga ngiti ni Amy na walang kamalay-malay. Nahigit ni Davy ang kanyang kumot sa pagtitimpi. Hindi niya nagugustuhan ang pambabastos na inaasal ni Priest Boris. Ilang saglit pa ay muli itong sumulyap sa prinsipe. Nag-request pa ito na dapat ay ihahatid ito ni Amy palabas ng silid na yon. Base pa lang sa tono ni Priest Boris, mayroon itong itim na binabalak. Ang kaninang orasan na natamba dahil sa pagsampal kay Amy ay hindi pa rin naibabalik sa dating posisyon nito. Doon din ay nagpaalam na si Priest Boris sa prinsipe hudyat na tapos na ang eksaminasyon at giniit pa nito na babalik ito makalipas ang 15 araw upang muling suriin siya. Inutusan ni Davy si Amy na ihatid si Priest Boris palabas ng kanyang silid. Tumango lang si Amy at sinunod ang utos ng prinsipe. Magaang pisngi ni Amy na ang mga mata ay nakatingin lang sa sahig. Si Priest Boris ay tila nagmamalaki pa sa inasal at pambabastos sa harap ng prinsipe. At si Davy naman ay nakatalikod, madilim ang mukha at nagpipigil lang sa galit. Naiwang mag-isa si Davy sa kanyang silid. Tunog ng pitik ng oras ang tanging maririnig sa loob. Pagkatapos ay sumalampak paarado ang pinto. Sa labas, nilapitan ni Priest Boris si Amy. Pinaalalahanan nito ang tagapagsilbi. Pinag-iingat nito si Amy mamayang gabi kung sakaling mag-isa nitong pupuntahan ang prinsipe. Dagdag pa ni Priest Boris kay Amy na ang buhay ng prinsipe ay nasa mga kamay na nito. Wala itong pakialam kahit pamaharlik ang tagapagsilbi si Amy. Ano at ano paman, ang maitim nitong balak ay kasado na. Ipinaglaban ni Amy ang prinsipe at nagpanggap din. Lakas loob nitong sinabi sa harap ni Priest Boris na mahina at may sakit ang prinsipeng pinagbabalakan nito ng masama.